Ginugunita po natin ang linggo ng palaspas sa pagpapasakit ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat at umarap sa pangunahing dambana ng ating simbahan. Humarap po dito ang lahat sa likod. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda para sa ang misteryo ng pagpapakasakit at pagbubuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinimulan natin ngayon ang mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Daig din nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa atin at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makisalo sa pagtatagumpay niya sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Awa naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpapalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok kung tawaging bundok ng mga olibo, pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalag, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inuutosan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng may-ari, bakit ninyo kinalag yan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay, at sa kanyang daraanan naman ay inalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang parisiyong kasamahan ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga taong nagpuri kay Jesus sa Jerusalem. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. At habang nagprosesyon,
Iway po. Ito ay binabag. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo ang halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akoin. Paginabatid mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa unang bahagi ng pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahayag ni Propeta Isaias ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Hesus na magpapalaya sa bayan ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila hindi ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong nasa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunika ay dinaan sa sapalaran.
Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya ay inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Masunuring Kristo Jesus, nag-aay ng buhay sa krus. Kaya tinakila ng Diyos at binigyan ng ngalang takot sa langit at sa sanlibutan. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga iskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang tao ko'y nahuli namin inuuso sa aming kababayan na may namanapsik, magbawal at magbabayad ng buwis sa sisa. Pinakaliwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit nagpilit sila at nagwika. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito, na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon.
Kaya't tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga iskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinatya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dating magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panlulusol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat tatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya ipahagupit ko na lamang siya saka palalayain. tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus. Kasunod ni Jesus. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baong, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasaotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hiniran ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. naroon ding nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin na nagwika, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami.
Subalit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabing-dalawa na ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri sa Diyos at sinabing, Tunay ngang matuwid ang taong ito. ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang tanghali po sa ating lahat. Napakarami natin. Pakibati po ang iyong katabi na isang magandang pagdilag-dilag, pagwapo-gwapo sa tanghaling ito. Kayo naman, ngayon lang kayo nakakarinig na gwapo kayo. At gwapa kayo. Okay? Mga kapatid, isang tunay na kasiyahan, kagalakan ang ating pagdiriwang. Kaya nga, ipinataas sa atin ng simbahan na iwagayway natin ang mga palaspas habang ginagawa natin ang liturhiya. Dahil yun po yung espiritu na kung saan way back 2,000 years ago, ganun po yung nararanasan nila, nararamdaman yung galak na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem. Then nakakita sila ng mga milagro at nagagawa si Jesus ng mga kabutihan at naranasan nila yung kabutihan ni Kristo na nagawa sa buhay nila. Kaya ganoon na lang ang kanilang pagpupuri at kagalakan at kasiyahan. Sana ganoon din po tayo nung oras na iyon, na kung saan itinaas natin ang palaspas. Ang palaspas noon ay yung mga bagay na nahawakan nila, mga kahoy, mga dahon, o ano pa man, kung ano pa yung mga damit, inagaway-gaway nila, dahil masaya sila. Dahil naramdaman nila ang Espiritu, naramdaman nila si Jesus na kaisa nila. Si Jesus na kung saan ililigtas sila. Hindi pa man lubos na nanawaan nila na yung pagliligtas dahil ang kanilang pag-iisip ay pagliligtas sa pisikal, pagliligtas na kung saan doon sa kuko ng mga taga-Roma dahil sila sinusupres, dahil sila yung mga ginagawang mga alipin. Pero hindi nila nakikita ng buhay ng tao ay katawan at espiritu. At yung espiritu doon kaya sila naging nagagalak dahil yun ang talagang inililigtas. Na kung saan nagiging alipin sa kasalanan ay magiging malaya na mula sa pagkakasala. Kaya ganoon na lamang mga kapatid ang kanilang kasiyahan. Kaya mga kapatid, sa unang liturhiya, na kapag ipinoproklama ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo, wala talaga yung reply, walang response, totally silence. Tahimik talaga. And even homily. Bakit ngayon pa nag-homily ka? Old liturgy. Before Vatican II. Katahimikan. Pagkatapos basahin ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil iniisip ng karamihan noon na ang homilya ay isang distraction mula sa malalim na pagninilay-nilay ng bawat isa habang napakinggan yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya totally katahimikan. Pero, sinasabi din naman na ang homilya,
is gives us a right direction sa nilay-nilay sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na makikita din ng ating buhay na naaayon sa buhay ng ating Panginoong Diyos. Kaya, either way around, may humili at saka katahimikan. Sa pagkakataon na ito, kahit 5 segundo, ipikit natin ang ating mata at manahimik po muna tayo. At alalahanin pagnilayan natin ang narinig nating pagbasa sa pagpapakasakit ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Katahimikan. Mga kapatid, kung napapansin po ninyo, kung babalikan ninyo ang inyong buhay, o gising na, yung iba pumipikit pa. She's tatay, wala stress. Mga kapatid, yung mga bata pa tayo, yung mga may lolo't lola, ano po ang sinasabi nila kapag Semana Santa? Tumahimik kayo. Manahimik kayo. Yung radyo, hihinaan. Yung nagigitara, kakanta-kanta, wag muna. Manahimik kayo, magnilay kayo. Naalala ko, ang pinapagawa sa amin, noong panahon na yon, na kung saan, yung lolo ko, nagsasabi na, sige, mag-ano na kayo ng palay, magbayo na kayo ng palay, kasi wala namang gilingan no? Maghanda na, tapos magigib ng tubig. Nagigib ng tubig. Yung mga mabibigat na mga gawain, ginagawa na before dumating yung Semana Santa. Para sa panahon ng Semana Santa, yun na yung pagninilay, yun na yung tahimik, manahimik na talaga. Mga magagaan na lamang na mga trabaho ang gagawin. Okay? Kaya, pagpasok ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, at sa Easter Sunday, nagsasabi na yung mga matatanda, magsimba na sa basa. Ano po yung basa? Basa, magsimba na sa basa. Yun ang term nila. Magsimba sa basa. Yung huhugasan ang paa. Magsimba sa basa. Kasi binabasa yung paa. Service. Pagka Friday, atin na sa simbahan, pumunta na sa simbahan. Siete palabras na. Yun ang tawag nila doon Siete palabras na. Makinig na kayong siete palabras. 7 wika ng Panginoon bago siya namatay. Tapos, pagkasunod, pangatlo ay, ang term sa amin doon ay hugos. Salubong. Salubong. Pagkatapos ng salubong, misa. Yung banal na Eucharistia. Yun mga kapatid, walang absent po doon. Hindi pwedeng kami ay magsimba sa Biyernes Santo at walang Huwebes Santo or Huwebes Santo at hindi magsimba ng Biyernes Santo or hindi magsimba ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at magsimba lang ng Easter Sunday. Dahil yung celebration na yan ay isa. Kung mapapansin po natin sa Huwebes Santo, wala pong sinasabi na humayo kayo. Dalhin ang kapayapaan ni Kristo. Tahimik lang po yun dahil continuation po yan sa Biyernes Santo. No? Doon, ongoing din po yun na walang consecration, walang mantel o walang tela ang altar dahil pagninilayan natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, no? Yung passion naman o na Holy Eucharist, institution of the Holy Eucharist, yung passion at kamatayan, sufferings and death of Jesus Christ. And Easter Sunday, yun yung culmination na kung saan, yun yung pinakarunok sa lahat ng mga linggo na ating sinisimbahan. Nanggagaling po doon ang ating pananampalataya. We are an Easter people. Kaya napaka-importante, yun ang tinatawag na Paschal Triduum, Paschal Mystery, pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. At ang palaspas, Palm Sunday, ito po yung pagpasok ni Kristo na ready na hudyat na, papasok na, masaya na, dahil triumphant yung 3 araw na yon na iisang selebrasyon. Na kung saan combination sa lahat, nagagapiin yung mga kasalanan, yung mga demonyo, yung mga masasamang espiritu. Tayong lahat ay maliligtas. Kaya ganoon na lamang sila kasaya kahit hindi nila naintindihan yung panahon na yon na susuungin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi nila naiintindihan dahil hindi pa nila totally natatanggap
at nakikita kung ano po yung bunga sa ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Always planting seed. Laging sinasabi natin Panginoong Hesukristo, kahit si Pedro hindi naiintindihan, walang mangyayari sa iyo, Panginoon. Mangunguna ako. Kinuha ni Pedro ang tabak, kinapyas yung tainga ni Malcolm. Dahil pinaprotektahan si Jesus, dahil ang kanilang pagkaintindi, si Jesus ay talagang hari na kung saan for physical at aalis sa kanila doon sa kahirapan na physical na sinusupli sila sa mga taga-Roma. Pero hindi po doon nakatapos dahil hindi lamang po yon ang punto ni Jesus. Tayong lahat ay dadalhin ni Jesus doon sa langit. Ipinapakita niya ang daan, pinapakita niya ang katotohanan, at pinapakita niya ang totoong buhay kung anong meron po tayo. Kaya dito mga kapatid, katahimikan, napaka-importante. Ang humilya, napaka-importante. Ang mga pagbasa, napaka-importante. Minsan sa buhay natin, hindi po natin ito gaanong naiintindihan. Pero pinapaintindi po sa atin. Tulad na lang sa isang kwento na ito, na kung saan si Juan ay pinapaaral ng kanyang magulang doon sa public school. At sa pag-aaral na yon, laging bagsak si Juan. Laging bagsak si Juan. Kaya, minabuti ng kanyang mga magulang na ilipat sa Catholic school. At doon sa Catholic school, laging number 1 siya sa mga exam. Nagtaka yung mga magulang niya kung bakit nagiging number 1 sa exam si Juan. Tinanong ng mga magulang niya si Juan kung bakit nagiging number 1 ka. Yun pala, sabi ni Juan, nakita ko kasi yung tao na nakapako sa cross. Kaya number 1 ako sa exam. Baka mapariho ako sa taong iyon. Every time na pumapasok siya sa school. Mali man, misread man ang pagkaintindi niya at hindi man niya naintindihan, but motivates his life to become a good person. Ang cross ay hindi para ipapunish po tayo, parusahan po tayo. Kung hindi, ang cross ay pagmamahal ng Diyos. Namatay si Kristo hindi sa ginagawa niya. Kung hindi, namatay si Kristo dahil sa mga kagagawan natin. Namatay siya. He died for all of us. Paano naman ito na maiintindihan mga kapatid? Sa isang kwento, dalawang magkakapatid, isang nakakatandang kapatid at isang nakakabatang kapatid. Nagmamahalan sila dahil wala na silang mga magulang. Nakatira sila sa isang apartment. Ang panganay na kapatid ay mabuti, mabait, mapagdasal, masunurin sa Diyos, may takot sa Diyos. Ang bunsong kapatid naman ay taliwas, nang-hold up, mayroong baril, walang takot sa mga tao, walang takot sa Diyos. Basta makakuha lang ng pera, okay na siya, masaya na siya, at ibinibigay doon sa kanyang nakakatandang kapatid. At ang kanyang nakakatandang kapatid naman ay lagi nagsasabi sa kanya, itigil mo na yan, walang magpapatutunguhan ang iyong buhay. Masama po yan. Pero hindi tumigil ang kanyang nakakabatang kapatid. One day, isang araw, ang nangyari, bumalik siya na may dalang pera at yung baril. At ang kanyang damit ay puno ng dugo. Hinabol siya ng pulis. Hindi man siya nakita ng pulis, pero nanginginig siya dahil sa krimeng kanyang ginagawa. Umuwi siya sa apartment. Nagkita sila sa kanyang nakakatandang kapatid. Tinanong, anong nangyari? Sabi ng nakakabatang kapatid, nakapatay po ako. Anong ginagawa ng nakakatandang kapatid? Nagpalit sila ng damit at kinuha niya ang baril. Tama naman na dumating ang mga pulis. At ang inaaristo ay ang nakakatandang kapatid. Ikinulong ang nakakatandang kapatid, binayaran ang kasalanan na hindi niya nagawa, pero nabubuhay yung nakakabatang kapatid na patuloy na nabubuhay. Sino po yung nakakabatang kapatid? Tayong lahat. Makasalanan. Sino po yung nakakatandang kapatid? Si Jesus na walang kasalanan. Ang istorya mga kapatid ay masasabi nating krimen at kamatayan. But on the other hand, this is the story of love. Sa isang side, krimen, kamatayan, pero kwento ng pag-ibig. Ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, kwento ng pagpapakasakit, pagkamatay, ay kwento ng pagmamahal ng Diyos Ama
para sa ating lahat. Sino ang kolateral? Ang ating Panginoong Hesukristo. Paano po natin tutugunan, mga kapatid? Pasasalamat, gratitude. Nabubuhay ang nakakabatang kapatid. Araw-araw siya nabubuhay. Araw-araw niya nakikita. Araw-araw niya naalala ang mga ginagawa ng kanyang nakakatandang kapatid. Magiging walang utang na loob kung walang pagbabago ang nakakabatang kapatid, kung hindi siya magbabago dahil sa ginagawa ng kanyang nakakatandang kapatid na inako yung sala na hindi niya ginagawa. It always refresh in his mind the sweet memories, the loving memories of his older brother to continue his life. And now, the Holy Eucharist is every day. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nandyan. Ang ating kapatid, na nakatandang kapatid, ay inako lahat ng ating mga kasalanan para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Para gumaan ang ating buhay. Para hindi na po tayo masisikipan sa mundong ito, na may mundo pa after this life. Siya yung naghihirap. Tayo yung umaako sa mga grasya. Ibinuhos niya ang lahat ng grasya. Kaya kung tatanggapin natin siya yung grasya. Araw-araw, buhay na buhay ang ating nakakatandang kapatid. Araw-araw, buhay na buhay ang ating Panginoong Hesukristo. I don't want to say this, pero until now, na nagnanapal kamay ko sa nangyari sa akin sa Medjugorje, na celebrating with that Holy Eucharist, nagtaka po ako dahil nagliliwanag ang banal na hostia at nakikita ko yung mukha ni Kristo na pinupurupurungan ng matinik na korona at ang sa likod noon ay isang puso. Nagtaka po ako, tinitingnan ko ito, bakit nagkaganon? Binaliktad ko ang hostia, nakikita ko cross sa likod na kung saan si Kristo nakadipa. Walang ilaw, napatingin ako, saan ito nagagaling ang ilaw? Ang ilaw nagagaling sa hostia. Tapos hindi tayo maniniwala na buhay si Kristo. Siya ang ating nakakatandang kapatid. Siya ay anak ng Diyos. Kaya nangyayari tayong lahat adopted son and daughter ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa ating kapatid na yan, si Jesus. It was a miracle. Even Mother Mary, it was a miracle. And until now, Mother Mary is still alive. Nandiyan ang mahal ng ina. It was a great experience bilang isang pari. Ako na napapatotoo na buhay ang ating Panginoong Hesukristo. What happened 2,000 years ago, it happens always on the altar when we are celebrating the Holy Eucharist. And it did. Tumutulo yung dugo nung oras na yun. Until now, yung grasya, sabi ni Tia, yung guide, seal that grace. Seal that grace. Even in when you are appearing in the Holy Eucharist, you are attending the Holy Eucharist. Seal that grace. Kung matatanggap po ninyo yan, panghawakan ninyo yan. Dahil nandiyan ang banal na Espiritu Santo. Sa nga nabigyan kong mga talk doon sa confirmation, seal that grace. Huwag ninyong hayaan ang demonyo na mangibabaw sa inyo. Kahit gaano po tayo makasalanan, nandoon ang ating Panginoong Hesukristo. Sasagipin po niya tayo habang tayo po'y buhay. Magsusumikap po tayo. Maniwala po tayo sa Kanya. Huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil mahal na mahal natin ang bawat isa. Mahal din tayo ni Kristo at mahal din natin siya. Huwag tayong magpakabulag kung ano ang mundo na meron tayo ngayon. Ang mahal na ina, ang sinasabi, kapayapaan. Tanggapin ninyo ang kapayapaan. At sino po yung kapayapaan na yan? Walang iba, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo.
If you have Christ, you have peace. And you have peace, you have eternal life. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa bahagi pong ito, atin pong tunghayan ang pagtatalaga ng mga bagong magiging kasapi ng ating lingkod ng dambana. Minamahal naming Spiritual Director, Reverendo Padre Marlon A. Magdosa, OFM Capuchin. Narito po ang mga nais na maging kasapi ng lingkod ng dambana. Lumapit ang mga itatalaga. Alwin Ray D. Matuliano. Carl Nathan T. Tinsay. Narito po. Rosen Marcos R. Salvi. Present. Jose Sami F. Panos. Present po. Lance Gabriel Lenes. Narito po. Nathan Joshua V. Losaria. Present po. Enrico Miguel N. Cuevas. Narito po. Matapos na masusing paghahanda sa kaalaman at pagsusuri ng pag-uugali, pinatutunayan ko po na ang ating mga kapatid ay handa na upang italaga bilang kasapi ng lingkod ng dambana. Mga kapatid, nakahanda ba kayong ilaan ang inyong sarili at panahon upang maglingkod ng buong puso sa ating Panginoong Hesukristo? Opo, nakahanda po na kami. Nangangako ba kayo na magiging tapat at maging huwaran ng mabubuting asal sa kapwa ninyo kabataan? Opo, nakahanda na po kami. Nangangako ba kayo na magiging masunurin sa lahat ng mga alituntunin bilang lingkod ng dambana? Opo, nangako po kami. Nakahanda ba kayong ipakita at sa buhay ang mabubuting gawa sa loob at labas ng simbahan? Opo, nakahanda po kami. Nakahanda ba kayo na maglingkod sa banal na Eukaristiya anumang oras kung kinakailangan? Opo, nakahanda po kami. Ang Diyos ang nakakaloob sa simbahan ng mga kabataan upang ilaan ang sarili sa kanyang gawain. Malalangin tayo mga kapatid upang pagpapalain ang paghahainan ng sarili ng ating mga kabataang nais maging lingkod. Magsitayo na po tayong lahat. Diyos ng kaluwalhatian, ipinakita ang iyong minamahal na anak na ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa isang pusong nagtitika at mababa ang loob. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na tumutugon sa pangangailangan ng aming parokya at nagnanais na italaga ang sarili upang maging lingkod ng dambana. Ipagkaloob mo ang mga kanilang paglilingkod ay maging tunay na mabunga at ang aming mga pagsamba ay tunay na maging kadugod-dugod sa iyong paningin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Dapat kang papurihan, O Diyos, dahil sa iyong kagandahang loob. Isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang maglingkod at pinili mo ang mga batang ito na pagkatiwalaan ng iyong misteryo. Nawa ang mga tagapaglingkod na magsusuot ng mga kasuotang ito ay maging handa sa pagdiriwang ng liturhiya at mapuspos ng iyong biyaya. So tinawa nila ito ng may paggalang at karangalan sa kanilang pamumuhay sa kabanalan. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tagapin ninyo ang damit na ito, tanda ng pagkikisa sa misyon ng Panginoon,
palaguin ninyo ang inyong pananampalataya sa paglilingkod sa dambana ng kaligtasan. Amen. Mga kapatid, itaas ang ating kamay at sabay-sabay nating ipahayag ang pangako ng paglilingkod. Raise your right hand. Panginoon, narito ako, handang paglingkuran ka. Sisikapin kong maging tapat sa aking tungkulin na maglingkod sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia at tumulong sa anumang gawain ukol sa simbahan. Sisikapin kong magbigay ng mabuting halimbawa sa lahat at tulungan ang aking kapwa sa paggalang sa iyong tahanan. Naway maging tapat na lingkod mo ako sa tulong ng mahal na Birheng Maria na aking ina at huwaran. Kasihan nawa ako ni Jesus na aking Panginoon. Amen. Mga kapatid, harap po kayo sa ating mga kapatid na sa likod, sa taong bayan. Mga kapatid, minamahal na sambayanan, narito ang ating bagong talaga na lingkod ng dambana. Palakpakan natin sila. Ngayon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya galang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Nanaog sa kinaroonan ng mga limaw. Nang may 3 araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Narito, Ama, kami sa iyong harapan upang makibahagi sa papagligtas na pagpapakasakit ni Kristo at ganyan din sa pagpapala na muli niyang pagkabuhay. Ang ating itutugon, Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng papakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ama namin mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging buhay na saksi nawa ang simbahan, ang Kristong nakapako sa krus, sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkamuhi, manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami.
Matupad nawa ng programang Alay Kapwa ang hangarin nitong tulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Panginoon sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pamamagitan ng pagpakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Lumago nawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamtan ang galak ng dulot na pagkabuhay ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa huling bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong buktong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahain minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo ay pinapakinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pinasa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pangamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayan, kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghahati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na walang nakaalala sa kanila. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Francisco, Santa Clara, San Antonio, Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin niyo manakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaling ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipagtulog sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob po ang kapayapaan sa amin. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo minayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo sa katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinagpagsalo mo sa banal na pagkikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagamatay ng iyong anak. Gawin mong kami ay makarating sa aming paruroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa parish ng announcement. The Holy Week schedule is now posted in the Abona website, HFCC Instagram, and around the courtyard. Lenten confession in all languages will be held on April 14, 15, and 16, Monday to Wednesday from 5 p.m. to 8 p.m. We encourage everyone to take this opportunity for spiritual renewal. During the Holy Week, all activities stands cancelled from April 17 until April 20, Holy Thursday to Easter Sunday. All classrooms and halls will be unavailable during this period. Thank you for your cooperation. On 17 of April, Father Dominic will be celebrating his 88th birthday. Please keep him in your prayers. On 18 of April, Father Anthony will be celebrating his priestly ordination anniversary. Please say a prayer for him. The parish office will be closed from Good Friday to Easter Sunday. The Lenten boxes can be found in the church and in the parish office. During the Holy Week, kindly follow the instructions of the pastoral helpers. Those who are interested to have their house blessed after Easter Sunday, please register at the parish office before Thursday, 17 of April. As this year has been declared as a Jubilee year with the theme of Pilgrims of Hope, Abona is organizing special pilgrims this year to Italy on the following dates. June 8 to 17, the last day of registration is on April of 12. July 20 to 29, the last day of registration is on May 8. And September 7 to 16, the last day of registration is July 10. Those interested may inquire, register, and make their payment at the parish office at the earliest. The Holy Family Co-Cathedral is organizing a pilgrims to Medjugorje from 5 to 12 of June this year. The cost will be 330 and 20 KD for the visa. Those interested may inquire, register, and make their payment in the parish office on or before May of 9. You are strongly encouraged to join this spiritual and enriching experience. Additional announcement, ang El Shaddai Prayer Partner Foundation International Kuwait Chapter ay inaanyayahan ng lahat para sa kanilang Catholic Life in the Spirit Seminar na gaganapin tuwing araw ng Biyernes sa mga sumusunod na petsa: April 25, May 2, 16, 23, 30, June 6 and 13 sa Holy Family Hall sa ganap na launa ng tanghali. Para sa karagdagang impormasyon o katanungan ay kontakin ang numero na naka-flash sa screen. Suportahan po natin ang ating mga Pilipinong katikista sa pamamagitan ng pagbili ng gabay sa pagdarasal, prayer book sa halagang 2 KD. Sa mga nagnanais bumili ay makipag-ugnayan po sa mga Pilipino katikis. For the updates, events, and announcement of the Holy Family Cathedral Filipino Community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholic in Kuwait, PCK. Isang paalala po sa lahat, na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin walang maiiwan sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo ko ang iyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He
show his face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord.